Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Xiang Ami from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang mga magaganap na mangyari sa natitirang araw ng iyong November 2024. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagka-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video para sa personal reading. This is a general reading, Kabayan Taurus. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay. Okay, may mga pagbabago mangyayari, no? May mga pagbabago mangyayari sa inyo. May mataong matigas ang ulo, no? Ako nakikita. Or magkakaroon, meron nga. Meron mga activity or may movement ako nakita. Maybe may mga travel, malapit man yan o malayo, nakita ko dito. And also, may movement actually. Meron change when it comes to your journey sa iba sa inyo. Kumbaga, may mga magsishifting or magsishift na sa buhay nyo, no? Siguro iba sa inyo is may sinasabi kasing vehicles. Hindi ko alam kung ano yung vehicles sa inyo. Maaring bibili kayo ng vehicles or magpapagawa kayo ng vehicles, ganyan. O kaya sasakay kayo ng bangka, barko, ganyan. O maglalayag kayo sa tubig, ganyan. Ako nakikita dito. Or sa iba naman sa inyo is a travel. Ano yun? Parang may nadinig ako. Travel. Ganyan. May mga distance and may journey change kayo eh. Hindi ko alam kung bakit. Bakit nag-change ng journey? Kung ito is going to travel, it's good, di ba? Sana good yung ano niya, good yung changes na to. Pero kung titingnan ko dito sa dalawang card, yung journey change mo is hindi nagiging good. Para sa akin na, I hope sa iba is good. Kasi why? Hindi ko alam why, nagkakaroon ng blockage sa'yo para mag-change eh. Kasi you have the mountain. Ibig sabihin, magkakaroon ng delay for a change para sa'yo this time. I don't know why. Maaring medyo nahihirapan ka sa isang bagay na gusto mong magbago sa buhay mo o makamit sa iyong buhay. So we have this is a hard work, no? Maaring merong mga magulo ang isip or nahihirapan, no? Sa nakita ko to, huwag ka magpa-blockage kasi nakikita ko dito yung journey changes mo sa iba sa inyo, hindi good. Kasi yung blockage nito, magkakaroon daw ng delay sa inyo. Kumbaga, mas dadami pa yung challenge niyo. I don't know kung ano, why. I don't know why. Sabi ganun eh. Maaring hindi sa physical activity o kaya yung mga ginagawa niyo this time. Ganyan. O kaya naman, handito rin si matigas ang ulo na maaring may mga dapat talaga kayong gawin, pero madidelay yon kasi may mas uunahin pa kayo ibang bagay. Diba? Imbis na unahin nyo yung purpose nyo in a good way, madidelay siya. No? May mga ganon ako nakikita. Ingat din kayo sa iba sa inyo is maaring there's an abuse. Itong abuse na to, siguro sa iba sa inyo is someone's abusing. I-abuse niya yung kabaitan mo, a-abuse niya yung power, abusaduhin ka, ganyan, as in, they abusing you para ma-delay ka sa mga destination mo na gusto mong puntahan, no? Sa nakita ko dito. Sana walang mangyaring conflict or malaki man o maliit yan, o kaya maguluhan ka. Sana walang gano'n. Sana itong blockage o obstacle na to, kasi this is a challenge eh. Challenge to sa'yo. Alam mo bakit? Kasi magkakaroon ng magandang changes sa'yo. Kaso,
maaring magiging matigas yung ulo mo or may mga blockage talaga ako na nakikita o obstacle or challenge na bibigay sa'yo si universe na challenge sa'yo kung malalakpasan mo yan. Ibibigay niya to sa itong challenge na to eh. Kung talagang you are willing to change for a good dito eh, sa nakikita ko dito. Kaso ang nakikita ko sa iba sa inyo is kayo is maano kayo ng enemy. Diba? Kumbaga, there's an enemy. Kumbaga, may enemy na maaaring mag-attract sa iyo para ma-delay ka sa mga gusto mong gawin in life for good changes. Sa nakita ko dito. Sana isa lang eh. Kaso naging dalawa siya. No? Kaya ang nakita ko dito, maaaring may mga bagay na hindi, may mga changes na mangyari na maaaring ma-postpone or delay kayo. Because of the enemy blockage or delay ako nakita. Mga obstacle. May magbablock sa'yo for a change, for a good. Ganyan. May mga pain ako nakikita sa'yo or maaring nahihirapan ka talaga for a change sa iba sa inyo. Ganyan nakikita ko. May mga debate, pag-uusap, good or bad man yan. Sa nakita ko to. Kasi katabi siya ni eto. Ay, anak. Katabi siya kasi, katabi siya nito. Ibig sabihin, pag-uusap ng isang enemy para maging maganda yung changes mo. Sana. Kaso, merong tukso, kumbaga. Ingat ka pa rin. No? Ingat ka kasi, may nakita rin ako dito na may tao na kasuspe siya, baka may mga mali kang mangyari sa'yo, may mga mali kang desisyon, ganyan. And then, may mga taong manglinlang sa'yo o linlangin ka. No? May tao na kasi, makasarili. Baka yung sistema na yun na nakita ko na magiging changes ka sana for a good. Kaso, yung tao na enemy na yun, na blockage or sitwasyon na yun is ma-attract ka sa sinasabi niyang debate, ganyan, o pag-uusap. Madidelay nga yung mga gusto mong gawin sa buhay mo, diba? Halimbawa, may ipon akong pera. Example lang yun Halimbawa, may ipon akong pera. Itong pera na to, kailangan kong ipon ko to para pambili ko to o paggawa ko ng vehicles, ganyan. Itong pera to, kailangan kong ipunin kasi gusto ko mag-travel someday o kasi may bibilin ako, ganyan. Kaso, dumating si blockage, diba? Si enemy, dumating. Nandito si debate. Nakipag-usap sa sayo. Ay, ganito. Tsaka mo lang yan. Pwede naman yan next time. Halimbawa lang Ganon. Tapos, naguguluhan ka. Siyempre, diba naguguluhan ka? Pero natukso ka. Diba? Ibig na maging good yung changes. Delay. Sabi na, okay lang yan. Sa next year ko na lang gagawin yan. Makakaipon pa naman ako. Matatapalan ko pa naman yung naipon ko. Yung mga ganun. Example lang yun. Tingnan natin, anong energy mo this week? Energy this week. Dito, special. Anong energy ni Taurus this week? Sana si kapatid mo, anak. Ayun maybe siyang ilo yung achi. Maybe siyang ilo yung anak. Andun si baby kukunin ilo yung anak. Ayan Naku anak, nag-relax ka na dyan. Tumayo na yung isa mong paa. Itinago mo na. Ay naku, maano ka ng card natin. Tamo isa lang yung paa niya Relax siya doon. Yung binaba niya. Na-relax siya doon sa gitna. Patay na. Anong energy ni Taurus? Yung mga hindi animal lovers yan pwede na kayo lumabas. Energy ni Taurus. The Six of Wands. Tingnan natin ba't yun ang energy? Anong parating kay Taurus? Vision? The Ten of Swords. Ano po ang dapat iwasan ni Taurus? Anak, abonay. Dapat iwasan ni Taurus. The Page of Swords. Sabay natawa ko Bakit Six of Wands ang energy ni Taurus this week? Vision. We have the Fire in Leo. And we have the Fire again in Fire element. The Water in Scorpio. Bakit po?
About sun. Pwede nyo explain sa akin ba't nandito si ano? About? Okay. Okay, ang energy mo this week is happiness. Maaaring magkakaroon ng isang celebration or fun or enjoyment. Ako nakikita dito. Or maaaring may mag-getting together ng close relationship, may mga pupuntahan kayo, ganyan. Maaaring may mga reunion or may mga surprises or parties event kayong pupuntahan o kaya may pupunta kayong something celebration na magiging masaya kayo or maybe ma-attend ka ng wedding, ganyan. O kaya may coming home, ganyan. No? Sa iba, merong pagkikita. May getting together talaga ako nakikita. May happiness naman. May happiness, no? Maring ang nakikita ko kasi dito is meron daw makikipag-usap sa'yo. No? Sinabi ko na ba? Sinabi ko na yung di ba? Energy. We have the Earth and Aries. The Earth and Aries, we have the fire in Sagittarius. May mga fire sign. We have the air in Gemini. And we have the fire in Aries. And the fire element, Aries, Leo, Sagittarius. Okay? And the air. Ang nakita ko dito is merong kakausap sa'yo. May kakausap sa'yo, tapos ang nakita ko sa kanya, hindi ko alam, parang aayain ka niya, no? Parang aayain ka niya, may kakausap sa'yo na aayain ka ata niya. Tapos ang nakikita ko dito is medyo magkaka-doubt ka. Kumbaga, maaaring pag-isipan mo ito, no? Kumbaga, may doubt eh. Itong pag-uusap na to may doubt ka. Kaso, ang nakita ko sa'yo, mape-pressure ka dito, pero magkakaroon sa'yo ng decision na kasama ka. Ganun. Parang susuportahan mo siya. Susuportahan mo na lang yun. Maaring susuportahan mo yung sinabi niya. Ganyan. Maaring magkikita kayo or aalis kayo. Ganyan. Nakita ko to. Pero may konting pressure. Parang handun sa iintindihin mo na lang yun kasi masyado kang mabait. Ganyan. Ang nakita ko dito. Kaya magkakaroon ng happiness. Yun. Ganun din. Parang you try to make it balance yung situation. Ganun ang nakita ko. Magiging iintindihin mo talaga siya. Napaka-good understanding mo tsaka overkind ang nangyayari sa'yo dito, no? Ganyan. Yun ang energy mo this time. Pahando ka sa sitwasyon na ayaw mo sana, kaso baka mapipili. Pero it's happy naman. Pero ang sinasabi dito kasi, may nakita dito na sinasabi na, you need to think the future. Kumbaga, kailangan mo sa'yo is transformation. Kumbaga, the transformation means na you need to make it balance yung situation. Hindi lahat ng bagay is dapat mong pagbigyan. Or hindi lahat ng bagay
is dapat umuo ka at ganun. Kasi kailangan mo din daw na isipin yung ikaw, yung mga goal na gagawin mo. Dun daw, kasi yun ang sinasabi eh. Kailangan, you need to keep moving to your goal. Yun nga talaga, dumating talaga dito si delay and the blockage and the enemy, di ba? Lumabas talaga siya. Yun, kaya, dahil sa presyo na yun, oo ka na lang. Bakit 10 of Swords ang parating sa akin? The Fire and Sagittarius. How about what? Bakit? Bakit? Ang butsa niya. Yung ano ko mahal. Okay, ang parating sa'yo is meron daw makikipag-usap sa'yo. Ay, sinabi ko na ba? Sinabi ko na ba? Sinabi ko na ba? Hindi ko pa sinasabi pala. We have the Earth, Taurus, Virgo, and Capricorn. We have the Air and Gemini. We have the air again, element. We have the fire. Alam niyo naman kung fire, kung ano, di ba? I have the puro air to. Air and fire to. Gemini, nandito ka rin. Okay. Meron daw makikipag-usap sa iyo within, I don't know, 8 days, or maybe you will receive some text, ganyan. In a 1 day ago, 1 week ago, 8 days, something ganun. 8 days, 8 weeks, or 1 day, 1 week ago, or mangyayari pa lang sa iba, or 1 month man yan, no? Sa nakita ko dito. Or 2 days, something. May makikipag-usap sa'yo. Ang nakikita ko, there's an offering. Akong nakikita. There's an offering about something na pagkakagastusan. Pagkakagastusan eh. Pagkakagastusan. Maring ayain ka niya. Kasi may offer siya sa'yo eh. Pagkakagastusan to. Parang mayroong situation na magdadalawang isip. Maring 3 kayo nito. Siguro 3, 4. Maring 3. Kasi yung isa is the rejection kasi ako nakita dito. Maaring 3 kayo, no, dito. Maaring sa iba 3. Sa iba dito 8 kayo, ganyan. 4, 2 sa iba. Nakita. And then may ayain ka about sa pagkakagastusan. Ganyan. Parahan dito kasi sa sitwasyon mo na kahit na ayaw mo, parang lumalabas siya dito, parang kahit ayaw mo, mag-decide ka na, okay, let's go. Ganyan. Maaring ito is your friend, malapit sa puso, maaring ito is your lovers. Ganyan. Pero, ang nakikita ko dito is siguro yung isa is parang hindi niya, kung 4 kayo, isa hindi pupunta. 3 lang siguro kayo. No? Ako nakikita. Yun ang may makipag-usap daw sa'yo. Ito is related to pagkakagastusan. Baka may magkaya sa'yo. Bakit Page of Swords? Ang dapat mong iwasan. Okay. Bakit po? We have the fire element,
We have the fire again, element. Page is the era. The water and Pisces name. About what? Okay. Ang dapat mo daw iwasan is yung isang sitwasyon na ma-delay ka sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Ganun ang sinasabi. Ay, sinabi ko na ba? Meron tayo. Sinabi ko na ba ibang element? We have, fire. Fire, and we have the Pisces. Water element, and we have the air and Aquarius. Yan. We have the air Aquarius. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon. Kailangan daw mong ngayon na mag-think about your future. Pag-aralan mo yung mga bagay o mga sitwasyon mo ngayon, no? Sinasabi dito, iwasan mo daw yung isang sitwasyon na magkaroon ka ng delay-delay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na magkakaroon ka ng sagabal sa iyong destination this time, no? And then, kailangan mo daw abandonahin yung isang bagay na alam mong paulit-ulit na lang. Alam mo yun? Abandonahin mo daw yun. Yung paulit-ulit na nangyayari sa'yo na lagi ka na dinelay, palagi mo pinagpapabukas, palagi mo lang wawalang bahala yung intuition mo, ganyan. Parang napopostpone lahat ng mga gusto mong gawin this time. Yung mga lahat ng pangarap mo this time is para daw na nadidelay, kumbaga, paulit-ulit na lang, no? Andun yung, ikaw na rin mismo kasi ang nagpipigil sa pagbabago. Nilalaban mo kasi yung pagbabago ng buhay o pagbabago ng mga nangyari sa iyong buhay, no? Kumbaga, ikaw na rin mismo ang nagde-decide na hindi matuloy yung isang bagay, ganyan. You're breaking the cycle ni universe, sinasabi dito. Kasi they always a delay. May mga delay talaga. Sinasabi dito na kailangan mo ngayon is maging more wiser, maging stronger, kailangan mo nga na magpagbabago, o it's time to revert, no? Sinasabi dito, it's time to transform. Kailangan ngayon daw is mag-focus ka na yun sa mga wish come true mo in life, no? You need to create yourself in a new you, kumbaga. Andito yung magbago ka na ng mga bagong decision mo sa buhay, iwanan mo na yung the old version of you, ganyan. 2025 is mag-enter na, di ba? Kailangan mo daw ngayon na magkaroon ka ng self-evaluation sa buhay mo. Kailangan mo daw ngayon na mag-decision making. You need to be awake. Diba? It's time to make a new beginning sa buhay mo. Sinasabi dito. And you need to learn from the past. Kailangan isipin mo, bakit ba nangyayaring paulit-ulit yung buhay ko? Ano ba yung hindi mo natutunan? Diba? Bakit palagi ka nagdi-delay? Hindi ka nagtatrust sa intuition mo. Hindi mo ma-let go yung mga dapat i-let go sa buhay mo. Diba? Nalo-loss of control ka. Kasi ang daming nagiging sagabal or handang yung urong-sulong ka, kumbaga. No? Kaya don't be sigsag yourself. Don't be sigsag ka magpakasigsag sa iyong destination this time. No? Kasi andito yung kasi it meant to happen, pero pinipik mo yung direction mo. Diba? Ikaw na mismo yung nagde-decide sa sa destiny mo this time. No? Kailangan abandonahin mo na yung mga part na yun na alam mong hindi nakakagood sa'yo, ganyan, lalo na when it comes to a delay sa iyong mga opportunity or to your fashion. You need to jump to your fashion to create. Focus ka sa mga wish mo. No? Sinasabi dito. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat friend, ikaw, sarili mo, kasama sa trabaho. Kamusta sa love this week? Anak mo, kung meron ka anak. The Two of Cups. Universe, ano po ang advice nyo kay Taurus? We have the
Pentacle. Universe, bakit po ang love niya this week is the Two of Cups? Bakit? Ano? Ba, ano yan? Okay. Okay. We have the Earth in Capricorn. We have the Earth in Virgo, the fire element. We have the water and Neptune. Ayan ang water, di ba? Andiyan sila Gemini, ganyan. I have the Earth in Capricorn and the water in Cancer. Okay. When it comes dito, is ang nakikita ko dito, this week is meron daw, when it comes dito ha, meron ikaw or malapit sa puso mo? Ako nakikita na merong isang situation dito na meron ka nga daw ginagawa or itong relationship na to. Hindi ko alam kung sino to sa buhay mo. Maybe kasama mo sa trabaho or karelasyon mo. Okay, meron ka daw isang ginagawa sa buhay mo na walang kabuluhan. It's pointless. You are sacrificing. Nagsasacrifice ka. Parang pointless sacrifice yung ginagawa mo. No, dito sa sitwasyon na to. Sa nakikita ko dito. Kasi napaka very generosity mo. Kumaga, mapagbigay kang tao. Andito rin yung sitwasyon na maaring you are lonely and you're feeling lost. Kaya siguro andito yung sitwasyon na pinagbibigyan mo yung isang bagay na alam mo naman na hindi maging good. No? Sa nakita ko dito. Yan. Kasi ang nakita ko dito is merong isang sitwasyon na maaring there's a union or getting together or a bonding when it comes to your friend or malapit sa puso mo, karelasyon man yan. Maaring 2 kayo o 3 kayo na it's pointless daw to. Narang tumatakbo lang dito na because you or this person is lonely or may pinagdadaanan or feeling lost, and then kaya ngayon is ikaw na handito ka sa sitwasyon na to. Handun din naman na nalilito ka kung siguro kung pupunta ka or hindi sa nakita ko dito. Pero nakita ko is there's a partnership or collaboration or dealing ako nakikita dito, no? Maaring may makikita talaga. Ako nakita, maaring in a 2 days or 3 weeks, days, or month man yan, no? Nangyari or mangyayari pa lang ako nakita dito. Ganun daw. Pero it's pointless daw. No? Kasi why? Kasi nalalack of direction ka sa ngayon. Nalalack of direction ka. Kumbaga marami nagiging delay para sa'yo. Iniuna mo yung ibang tao than sa sarili mo this time. Than sa mga gusto mong mangyari in life. Mas inuuna mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Kaya pointless daw yun. Pero nasa sayo pa rin yun. No? Ikaw naman kasi ang di ba sabi ko kasi di ba dito pa lang. Ikaw na yung pumipili ng direction mo ngayon. Anak, patingin ko nga. Hindi pala, kala ko. Dito ka anak sa kabila. Dito ka sa kabila ni mami. Ayan. Yun. Na nai-stuck ka dito sa sitwasyon na to. No, kaya nakikita ko, madidelay ka. Nadidelay ka ngayon. Nagkakaroon ka kasi ng yung iba sa inyo nagkakaroon kayo ng self-limiting sa sarili nyo. Ganyan. May nakita ko na nagpapadoktor. Hindi ko alam kung sino yung nagpapadoktor o may na-confine ba? Parang may nakita ko ganun. Ito, 10 of Pentacles. Bakit Universe 10 of Pentacles?
We have the Earth in Virgo, the Water in Cancer. You have the Magician. Tingnan mo, dalawang Magician mo. Pag hindi ka nag-umpisa at hindi ka nag-focus sa sarili mo, maraming pagsisising mangyayari sa'yo. It's time to make a new beginning sa buhay mo. Bakit ba 4 of Cups? Very good. Ano po yung ano? Hindi nga ako nagkamali. Okay. We have the fire element, the fire in Aries, and we have the air element. Yan na, sinabi ko na. Okay. You have the inner Aquarius. Okay. Ang advice niya sa'yo is you need to focus to an opportunity na binibigay niya sa'yo. No? Kasi we have the Ten of Pentacles. Kung hindi ka daw magpo-focus sa ibinibigay niya opportunity sa'yo this time, hindi ka magiging masaya. Umaga, hindi ko naman sinasabi na, ate, yung ibig sabihin, magiging malungkot ako forever. Hindi naman, it means na hindi sinasabi dito kasi na kung ano yung mga ginagawa mo sa buhay mo na activity or mga gusto mong gawin sa buhay mo, hindi siya magiging matatag. Ibig sabihin. Kasi, sinasabi ito na, there's an offering. They give you always an offering. 4 times, 3 times. Yung bibigyan kayo ng offer to make a new beginning or you need to focus to your goal. Ang sinasabi dito, no? Pero you always rejected it. Kumbaga, palaging nagkakaroon ng delay sa iyo. Kumbaga, hindi mo siya nag-take action. Hindi ka nag-move forward. Napangihinaan ka ng loob o nagkakaroon sa'yo ng distraction. No, ang sinasabi dito. Ang sinasabi din dito na you need to focus to the future, to your pentacles, to your wish come true, or to your stability. Start a new beginning in your life. Kailangan mo kayo mag-focus, mag-move, huwag ka lang mag-manifest. Kailangan mo mag-action. Ang sinasabi dito, the choices is always available is nasa sayo. Wala sa ibang tao. Yung success mo is nasa sayo. Wala sa ibang tao. Ikaw ang mag-create ng sarili mo. Ikaw ang mag-i-structure ng sarili mo. Wala sa iba. Walang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo. Okay? Huwag kang magpa-corner sa isang sitwasyon na ang kalalabasan is madidelay ka. Kailangan mo ngayon is i-leave behind yung mga bagay na yon o i-release yung mga baggage na yon na kailangan mo ngayon is maging wiser ka, maging stronger ka, ganyan. Kailangan ma-overcome mo yung mga obstacle na daraan sa buhay mo this time. You start a new beginning. Yun ang sinasabi sa'yo. Yun ang advice niya sa'yo. Kasi yung mga sitwasyon na kasi at the end, mapuprostrate ka daw. Mapuprostrate kasi hindi mo baka dumating yung 7 months, 7 days, 7 weeks. Diba? O kaya dumating na yung hanggang sa next year of July, hindi mo pa nakakamit yung gusto mo. Is more on frustration ang mangyari sa'yo pag hindi ka magpo-focus sa iyong mga gustong gawin sa buhay mo. Ganun daw ang mangyari sa'yo. You need to be careful. No? Sana nakikita ko to. Start a new beginning. Start to create. Matalino kang tao, sinasabi niya dito. Alam mo yung mali at sa tama. Arigatou namaste, God bless.